2 gold na tayo. Masaya ang buong Pilipinas. Ang hindi lang masaya palagi, yung mga nausog. Ang dala-dala ng mga nausog, laging mga bad news. Pag good news mga kababayan, galing yan sa ating mga opisyal ng gobyerno, galing sa ating Pangulo, galing sa Kongreso, kasi tuwag-tuwa sila sa pagkapanado mga kababayan ng artistic gymnast na si Carlos Yolo. Yung nausog, lahat po yung pinapakalat na fake news. Tungkol sa bagong witness nila, mga kababayan, na nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyo na lipunan. Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. Unisan. May daladalang USB. Una, video. Ngayon naman USB. Pero hindi man po pinapansin ng mainstream media. Ang mainstream mga kababayan, nakatotok ang kanilang atensyon dito sa mga magagandang balita. Dapat man talaga na ganyan. Ba't mo papansinin yung mga peddlers ng fake news? Di naging naging instrument pa. Di ba? Bakit niya Mr. Maravillas, pinapatulan mo para basagin natin. Pag hindi po natin binasag, baka may maloko pa sila. Tama? So ito yung magagandang balita. Congratulations, Carlos Yolo. Gold medalist, Olympic Artistic Gymnastics, Men's Floor Exercise. Tapos yung pangalawa, gold medalist din siya, Olympic Artistic Gymnastics, Men's Vault. Sunodan lang po, mga kababayan. Kaya in frenzy ang buong Pilipinas po. Tuwang-tuwa, pati yung ating Pangulong Bongbong. 2 golds in 2 days po. Kaya sabi dyan, President Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos are beaming with pride as Filipino gymnast Carlos Yolo bagged his 2nd gold medal from the 2024 Paris Olympics late Sunday evening. Kagabi lang po. O di ba, nakakatawa? Nanonood pala yung ating Pangulo at saka si First Lady. Abang yung mga nausog po, mga kampo ni Maudings at mismong si Maudings, busy sa pagpakalat po ng fake news. Paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos po. Inadmit mismo ni Atty. Harry Roque, tinawagan daw siya mga kababayan mismo nung Sabadong hapon. Tinawagan siya ni dating Pangulong Digong para panoorin mo niya si Maharlika kasi ini-interview si Cathy Binag. Yan mismo sabi rito, Polboronic. Eyewitness sa Polboronic, may prueba na. Inadmit niya mismo. Tinawagan daw siya ng dating Pangulong Digong. Ito pa sa ating mga trabaho. Pero bago tayo magtrabaho muli, abay, spokes hour muna tayo ngayong linggo ng gabi. Alam nyo ba, nung Sabado ng hapon, abay tumawag sa akin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hari, nanonood ka ba kay Maharlika? Abay, nagulat ako. Yung pala, ang ating dating Presidente, nanonood talaga ng YouTube kay Maharlika at sa akin. Di ba? Mayor naman. Siyempre, nakatutok ako. Abay, shocking. Ang lumabas doon kay Maharlika ay isang interview dito kay Cathy Binag. Confirm. Sila talaga po yung nagpakalat, mga kababayan. At sabi nga natin, malamang si Maudings mismo ang nagpa-interview kay Cathy Binag, kay Maharlika. Di ba malinaw, mga kababayan? Magkakakilala sila. But anyway, dito muna tayo, mga kababayan, sa magagandang balita. Kasi sabi natin, pag magandang balita, galing po yan sa ating Palasyo Malacanang, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag mga nakakabusit na balita po, fake news, galing po yan sa nausog. Mga walang kakwenta-kwenta, mga panggugulo na mga kwento, mga kababayan, galing yun sa kanila. Pero pag tungkol sa kagandahan ng ating bansa, mga inspiring stories, galing yan sa Palasyo Malacanang,
So makikita ninyo ang pagkakaiba. Yung mga nausog po, napaka-toxic na mga tao yan. Tama ba? So with this 2 gold wins, mga kababayan ng ating bansa sa gymnastics, agad-agad na kinongratulate ng first couple po sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At yung Bible, mga kababayan, may paliwanag dyan. Pero unahin muna natin yung presentation natin itong mga kwento nilang kasinungalingan. Basagin natin kaagad-agad, baka may maguyo. Kasi sabi nga natin, based sa studies ng mga psychologists, madali yung tao na mauto. Madali silang maniwala sa mga manluloko kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Si Carlos Yulo. First couple congratulates Yulo on back-to-back Olympic triumph. Yulo made history on Sunday after he won the gold medal in the vault finals of men's artistic gymnastics. This is the second victory in 2 days, making him the first Filipino to win 2 Olympic gold medals. Di ba mga kababayan nagkaka-proud? Siya lang ang ganun. Sa Tokyo Olympics, si Haidalin Diaz po, nakaisang gold. Pero ngayon, dubli po yung iuuwi ng ating gymnast na si Carlos Yulo. Kaya the first couple is beaming with pride, honoring Carlos Yulo, mga kababayan, sa ibinigay niyang karangalan sa ating mga mamamayang Filipino, sa ating bansa. Yan po, mga kababayan. Yung sabi ng ating Pangulo sa kanyang Facebook post, "No words can express how proud we are of you, Kaloy. You have achieved gold for the Philippines not once but twice." Yan yung post ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, 8 hours ago. Congratulations, Carlos Yulo, 2-time Olympic gold medalist. Diba? O sabi niya, aming ipinagmamalaki ang tagumpay mong nagniningning
Saludo kami sa iyo. On Saturday, Marcos predicted that Yulo's gold medal in the men's artistic gymnastic floor exercise was just the beginning. Sabi niya, I am confident that it will not be the last. Naging propeta na, manguhula yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po yung kanyang hula. Nakadalawa ka po. Congratulations, Kaloy. The entire country stands proud with you. Samantala, yung ating First Lady Lisa Marcos cheered for Yulo, noting how incredible it was watching him win the gold medal for the second time. So, habang nanonood mga kababayan, cheering our athlete, Filipino gymnast na si Carlos Yulo, si Maudix naman po, ang pinanonood po, si Marlica, yung paninira po, pagpapakalat ng fake news, yung interview kay Cathy Binag. Ang kita ninyo yung pagkakaiba ng dalawa, mga kababayan. Talaga niya, Mr. Marvillas, tama yung description, toxic. Diba? Gusto ninyo ng mga taong toxic? Yung Pangulo nag-cheer sa ating gymnast na nagbibigay ng honor sa ating bansa, sa mga mamamayang Filipino. Yung isa naman po, yung dating Pangulo at sa mga minions niya, pinanonood si Marlica. Yung fake news peddlers po na ginagawa ni Mel Robles sa California dahil po sa paninira sa kanya. Yung general manager po ng PCSO. Sabi ni First Lady, woohoo! Watching you win that gold medal, that gold in real time for the second time was incredible, sabi po ni Lisa Marcos. You made your country proud. Galing! Yan naman po si Lisa Marcos, 8 hours ago. Olympics Facebook page also congratulated Yulo for his historic win. He's done it again. Carlos Yulo is a 2-time Olympic champion. 2 golds in 2 days, it wrote. The official Facebook page of Paris Games likewise acknowledged Yulo's success. 2 days in a row, Carlos Edril Yulo just made history. First Filipino athlete to win 2 Olympic gold medals, it said. Paris really suits him. Ito po yung page naman ng Paris Olympics, Paris 2024. So, very proud lahat mga kababayan. Yung mga nausog, busy sa paninira. So sabi dito, with Yulo's recent victory, the Philippines now has 2 gold medals in 2024 Paris Olympics. With overall, this is the Philippines' 3rd gold medal since it started participating in the Olympics 100 years ago. Weightlifter Heidelin Diaz won the country's first gold medal at Tokyo Olympics noong 2020 po. Siguradong ipaparada ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos para bigyan ng honor, parangal si Carlos Yulo at iba pang mga athletes, Filipino athletes na nag-participate po dito sa Paris Olympics sa kanilang pagbabalik dito sa ating bansa. Yun naman dapat talaga mga kababayan dapat nating ginagawa. Sabi naman po ni Martin Romualdez, Carlos Yulo a sports hero and national treasure. So, nakaka-proud mga kababayan itong si Carlos Yulo. Ito yung middle standing po ng mga bansa. Number 1 yung China with 18 gold. Ang total niya 42. Kasi may 15 silver, may 9 bronze. Pangalawa yung Amerika, 15 gold, 25 silver, 25 bronze. Pero siya ang pinakang marami sa total 65. Pangatlo yung France, pangapat Australia, panglima Great Britain, panganim South Korea, pampito Japan, pangwalo Italy, pangsiyam Netherlands, pang-10 Germany, pang-19 po tayo with 2 golds po. So, wala pa sa Southeast Asian mga bansa nakakuha. Tayo pa lang po, 2 pa at isang athlete lang si ang nakakuha ng gold, si Carlos Yulo. So, congratulations sa lahat ng mga Filipino. Siyempre, lahat tayo proud. Masaya tayo sa naging achievement. This is historic mga kababayan in 100 years. First, ng isang Filipino makakuha ng 2 gold
Una, nang makakuha tayo ng unang gold 2020, si Heidelin Diaz in 100 years. Ngayon naman po si Carlos Yolo, talagang nakakaiba kasi dalawa pang gold yung kanyang iuuwi mga kababayan. O ngayon, balikan natin yung mga toxic na balita. Kasi sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung bakit siguro yun ang natura ng mga tao. Hindi lang tayo na mga Pilipino. Mas gusto nila yung mga controversy. O ngayon, binakbakan po ni Atty. Larry Gadon, si Inday. Bakit niya Mr. Maravillas? Sabi dito ni Atty. Larry Gadon, tama ba naman niya? Kini-question niya. Kasi di ba, reklamo si Inday sa kanyang security. So sabi ni Atty. Larry Gadon, alam niyo ba niya na ang ginagastos mula sa taxes ng mga mamamayang Pilipino sa security ni Inday, umaabot na sa 500 million, half billion pesos. Lugi talaga po, mga kababayan. Gadon, government spent more than 500 million for BP Duterte security. Sabi ni Atty. Larry Gadon, tama ba naman yan? Questioning morality and propriety of spending more than 500 million for the security of Vice President Sara Duterte in the past 2 years. Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon said on Sunday, kahapon po, that the money could have been better used on helping poor Filipinos, anya. Imagine, anya, sa iisang tao lang, buti kung may magandang contribution sa ating bansa, wala man po ngang ginagawa. Namimirwisyo pa, mga kababayan. Kasi imbis na magtrabaho, nung Defense Secretary siya, nandun sa rally, Marcos resign. Sige lang ang tantrums. Matindi pala na niya, Mr. Maravillas. Imagine, 500 million, half billion pesos. Half billion pesos pa. Kaya sabi ni Larry Gadon, sobra-sobraan niya yung ginagastos, ang ginastos para sa security lang ni Inday. This is lavish security. Abnormal niya itong sitwasyon na to. And it raised serious concerns about the morality and propriety of such expenditures. In all countries, the second in command is seen as a potential threat to the top leader. But in this case, anya, it's the exact opposite. Nakita na ninyo mga kababayan? Sabi ni Larry Gadon, bakit niya kailangan ganyang kalaki ang security ni Inday? At ganon ang dapat nating gastusin from the taxes of the Filipino people, half billion pesos. So sabi niya, I would have kept quiet on this issue if not for the ridiculous exaggeration of some people tulad ni Senator Bato de la Rosa calling on private citizen groups to augment the security of BP Sara as if there is a constant imminent grave threat and danger to her life. Tama po. Ang isa pa, gusto niya ng security galing sa PNP pero yung PNP po ina-accuse siya of casing. Tinitiktikan daw yung bahay niya. So kung tinitiktikan yung bahay mo ng mismong PNP, bakit ka nagagalit na inalis sa'yo yung security ng PNP? Binawasan yung security mo mula sa PNP. Dapat nga matuwa ka kasi mismo yung PNP, wala ka ng tiwala. Dapat nga sibakin mo pa yung natitira. At kumuha ka, may nag-volunteer na MNLF. Sila daw mga kababayan yung magsisecure. O di magkuha ka ng MNLF. Kung ang tiwala po ninyo doon sa MNLF. Ito po, yung pinablish ng Seminario. We can provide security to BP Sara if it is necessary. Sabi ni Rolando Asismong, Ulamit, MNLF Davao State Chairman. Mayroon na palang Davao State. Makita ninyo kung bakit ni-reshuffle. Dapat talagang i-reshuffle po yung PNP leadership sa Davao. May MNLF Davao State na. Madaling sabi, may grupo talaga na gustong maging separatist. Kung yung MNLF mainstream, nakipagkasundo na sa gobyerno, doon sa Davao pala, may MNLF pa rin na member na gustong mag-establish ng MNLF na Davao State, separate na estado ng Davao. Ayan po.
MNLF Davao State Chairman, mas lalo na dapat bantayan natin ang galawan ng mga nausog. Di ba? Una, si Pantaleon Alvarez, yung dating Speaker of the House, gustong mag-separatist. Iwala yung Mindanao po. So more na dapat po bantayan natin. Kasi ang ginagawa po nila is unconstitutional. They want to dismember our country. At malamang sa malamang, may hand dito mga kababayan yung China. Tama? Ginugulo po tayo ng China. Kaya sabi ko sa inyo, wag tayong boboto na mga pro-China politicians po, mga Manchurian candidate. Pag hindi po, pag nagkamali po tayo, baka mawalan po tayo ng bansa o magkawindang-windang po yung ating bansa. Kailangan po mag-unite tayo. Support our President, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So going back po dito sa sinasabi ni Gadon, kahit niya binawasan na siya ng 75 PNP details, ay natira pa niya sa kanyang 373 security personnel. Kulang pa ba niya yung 373? Some people surrounding her even claim that this is a political harassment. Saan banda? I have nothing against BP Sara personally. I'm just seeking justification on this issue, sabi po ni Gadon. According to the official, the Vice President's 433 personnel in the past 2 years earned 50,000 each monthly. This translates to over 20 million a month. And when multiplied by 24 months, it totals an outstanding 480 million pesos, sabi po ni Gadon. Adding the 55 million that the OBP spent from 2022 to 2024 on special duty allowances for military and uniform personnel, this translated to more than 500 million pesos. Matindi mga kababayan. Nagtaka pa kayo kung bakit yung 155 million confidential funds ni Inday nalunok po ng 11 days. You see, sa security ng niya mga kababayan, 500 million plus or more than half billion pesos. Ganon katindi si Inday. Kaya sabi niya, this means that more than half a billion pesos have been spent on the lavish security of one individual, a sum that could have been better allocated to building much needed school infrastructure or providing food for the people. Tama, mga kababayan. Gadon also raised concerns about the impact of this massive security detail on the broader population, explaining that when the standard ratio of one policeman for every 2,000 individuals is used, this deployment deprives hundreds of thousands of Filipinos of essential police services. Si Inday na lang po ang pinagbabantayan, mga kababayan. Kaya tama po yung sabi ng PNP na kailangan niya na bawasan natin para magamit yung ating ibang mga polis sa community, makapagbantay, madagdagan yung police visibility sa mga barangay, sa mga kalsada. It is an outrageous misallocations of resources that directly impacts public safety, sabi ni Gadon. Although Duterte claimed that she can continue with her duties despite the pullout of 75 PNP personnel from her security detail, she tagged the move as a political harassment because it was time after she resigned as Department of Education Secretary. Political harassment daw sa kanya. Ganon, na-spoil mga kababayan si Inday. But anyway, tama talaga po na bawasan siya. Dapat nga, i-level lang sa kung ilan ang security po ng mga previous vice presidents. Si Leni Robredo sabi 72, sabi 83. Iba-iba yung figures. Dapat ganun lang po. Yung ibang kwan nga po, mas konti. Yung ibang mga previous vice presidents, mga vice president, mga kababayan ng ating bansa na mas may silbi kaysa sa kanya. Yan po. Si Kabayag Noli, 6 lang na PNP, 6 lang. Si Binay, na mas maraming contribution sa bansa, 5 lang na PNP.
Si Leni Robredo, 20 PNP. Pero si Inday po, 365 BPSPG. Ito, mga galing sa PNP. May mga galing din po sa Hindi man ito yung total. Iyon, augmentation yun po, galing sa PNP. Ang talagang nagsisecure ng Vice Presidente po, yung Presidential Security Group, PSG. Pero may 6 na galing sa PNP, kay Kabayang Noli, 5, kay Binay. Itong mga tao ito, mga naging Vice Presidente, mas may pakinabang pa kaysa kay Inday. Nagtrabaho sila. At hindi sila namirwisyo. Hindi naging problema ng kanilang Pangulo. Hindi naging problema ng bansa. Walang tantrums. Wala din confidential funds na milyon-milyon. Pero si Inday po, alam niyo na.